Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Hindi man nakapasok ng finals, naging makasaysayan pa rin ang nagawa ng Alas Pilipinas kung saan tinalo nila muli ang Australia 25-23, 25-15 at 25-7 para kunin ang bronze medal sa 2024 AVC Challenge Cup nitong Miyerkules na ginanap sa Rizal Memorial Coliseum. Ito ang pinakamataas na pagtatapos ng Pilipinas sa torneo sa loob ng 63 taon. Tinapos naman ng Australia ang kanilang kampanya sa ika-4 na pwesto. Maagang lumamang ang Alas kung saan umabot pa ito ng 7 puntos na kalamangan sa 17-10 mula sa back-to-back service aces ni Cici Rondina, subalit humabol ang Australia para dumikit sa 21-20 sa unang set. Pero namayagpag pa din ang Alas mula sa quick kill ni Thea Gagate at sinundan ng tirada ni Rondina mula sa likod para kunin ang set sa 25-23. Nanguna sa opensa ng Pilipinas si Angel Canino sa nagawa nitong 14 na puntos habang sinundan ito ni Rondina sa nalikom nitong 13 puntos. Nakapag-ambag naman si Ea Laure at Gagate ng 10 puntos bawat isa. Si Caitlin Tipping ng Australia ang kaisa-isang player na nagtapos ng may double digits sa 13 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagtapos lamang sa ika-7 pwesto si Filipino Olympian at pole vaulter EJ Obiana sa Ostrava Golden Spike sa Czech Republic kung saan nalundag lamang ang 5.52 meters dahil nasira ang kanyang pole sa araw ng laban. Sinubukan ni Obiana na malagpasan ang 5.72 at 5.82 meters subalit hindi niya ito nagawa. Sa social media posts, ikinuwento ni Obiana kung paano nakarating ang kanyang pole sa Europa hanggang mismo sa araw ng kompetisyon, subalit nasira naman ito. Ang world number 1 na si Armand Duplantis ang nagwagi sa torneo kung saan nalundag niya ang 6 meters habang si Ethan Cormont ng France ay nagtapos sa ikalawa sa nalundag nitong 5.62 meters. Kahit nasira ang kanyang pole, sinabi ni Obiana na magpapartisipa pa rin siya sa Oslo Bislett Games itong Mayo 30. Kamakailan lamang ay pinagharian ni Obiana ang USATF Los Angeles Grand Prix. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng International Boxing Association o IBA na magbibigay sila ng pabuya sa kung sino mang boksingero ang magkakampiyon sa Olympics o kaya'y makakakuha ng medalya itong darating na Paris Games. Ang IBA ay hindi nag-organisa ng boxing tournament sa Paris Olympics pagkatapos silang tanggalan ng karapatan ng International Olympic Committee o IOC nitong nakalipas na taon. Base sa prize pool ng IBA para sa Hulyo 26 hanggang Agosto 11 na Olympic Games, sinabi ng IBA na bibigyan nila ng $100,000 ang makakakuha ng gintong medalya, $50,000 naman sa pilak at $25,000 sa tanso. Sinundan ng IBA ang paggalaw ng World Athletics kung saan inanunsyo nila noong Abril na magbibigay sila ng $50,000 bilang prize money para sa magkakampiyon sa Olympics simula itong sa Paris. Sa isang pahayag, sinabi ni IBA President Umar Kremlev na nararapat lamang na suportahan nila ang kanilang mga boksingero at patuloy nilang susuportahan ang mga ito sa lahat ng level. Dagdag ni Kremlev, ang kabuang pondo na kanilang inilaan para sa mahigit 100 boksingero ay nasa $3.1 milyong.
Napagdesisyonan ng IOC noong Hunyo ng nakaraang taon na tanggalan ang IBA ng karapatan sa Olympics dahil sa hindi sila nakapagpatupad ng mga reforma sa governance, finance at ethical issues. Ang mga laban sa boxing sa Paris Games ay inorganisa ng IOC. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.